Consumable at refundable nga ba ang deposit? Hello everyone! Welcome sa Renta Space TV. Ako nga pala si Dennis at isa akong landlord o may apartment business. Pag-usapan natin ngayon ang deposit. Okay, so ako nga pala ulit si Dennis. Sa ngayon, meron akong 4 na unit ng apartment. At ang isa sa usual na tanong at minsan problema na nakikita ko tungkol sa pagpapaupa, ito yung apartment business, ay yung consumable nga ba o refundable ang deposit. Okay, so bago tayo pumunta dyan, aralin muna natin kung ano yung nakasaad sa batas. So, base sa Republic Act 9653, dalawa kasi ang ano yan, dalawa ang factor dyan. Merong rights ng owner, which is yung property owner, which is tayo, yung kung ikaw yung landlord. Then, meron naman rights din yung tenant. Gaya ng lahat ng bagay, gumagana ang rights na nagtatapos ang right ng isang tao sa umpisa ng right ng isang tao. So, ganun gumagana ang rights. So, bago tayo pumunta ron, pag-usapan muna natin, ano ba yung deposit at ano ba yung advance? Maririnig nyo yun deposit at advance. 1 month advance, 1 month deposit. Ano nga ba yun? Kadalasan hindi alam ng mga tao kung para saan yung deposit at para saan yung advance. Ba't hindi na lang natin sabihin na meron tayong dalawang advance? Meron tayong dalawang deposit, ba't hindi na lang sabihin na ganun, na dalawang deposit o dalawang advance? Kasi po, nakalaan talaga yung deposit para sa maintenance and mga possible damages or parang insurance siya dun sa property, which is property natin. Kasi property natin yan eh. So, at ang deposit ay way din para i-reserve nila yung unit. Kasi syempre, yung mga tenant, minsan nag-uunahan yan eh. Minsan marami sa'yo mag-a-apply na tenant. At syempre, ikaw yung property owner. So, ikaw yung mamimili kung sino yung pipiliin mo na gusto mong patirahin dun sa unit mo. So, magsisilbi yun as parang reservation fee. Parang ganun. Nakasaad dun sa RA 9653 na dapat 5 days before nilang tumira dun sa unit, makapagbigay sila ng deposit. So, yun ang deposit. Para siya sa maintenance at para siya sa reservation. Actually, hindi siya yung katumbas nung monthly payment o yung lease payment. Ngayon, ang advance is technically advance siya ng payment, ng monthly payment nung tenant. So, yung advance, yun ang consumable. Yun yung parang magiging allowance nila if ever na nandun na sila sa time na kailangan nilang lumipat o umalis. Yun yung payment sa time na i-consume nila kung sakaling aalis na sila dun sa unit. Kasi syempre, bago kayo umalis sa isang unit, syempre maghahanap pa kayo ng bagong lilipatan or maglilipat pa kayo ng gamit or ayun, kung ano man, ayusin pa kayo mga bagay na kailangan nyo iwanan. So, yun yung palugit na time na pwede pa kayong tumira kasi bayad nyo pa yun. Yun yung advance. At nakasaad din sa RA o Republic Act 9653 na sa Section 7 na rent and requirements. Leaser cannot demand more than 1 month advance of rent. So, hindi tayo pwedeng, as tayong mga landlord, hindi tayo pwedeng kumolekta ng or mag-demand ng 2 months advance. Hanggang 1 month lang tayo pwede mag-collect. Pero, nakasulat din dito sa Section 7 ng RA 9653 na neither can he or she demand more than 2 months deposit. So, more than 2 months deposit. Ibig sabihin, pwede tayo hanggang 2 months na deposit. Pwede tayo mangolekta ng 2 months deposit and 1 month advance nung total monthly rent. Kunyari, ang rent nyo is 5,000. So, pwede kayong humingi ng 10,000 para sa 2 months deposit and 5,000 pa para sa advance. So, 15,000 total. So, balik tayo sa deposit. Kung refundable nga ba and consumable. So, nakasulat sa Republic Act number 9653, Section 7
In the event, however, that the leasee meaning yun yung tenant, leaser tayong mga landlord. So, leasee fails to settle rent, electric, telephone, water, or such other utility bills, or destroys, or may masira, any house components and accessories, the deposit and interest therein shall be forfeited in favor of the latter, o yung tayo in favor sa atin, in the amount commensurate to the ano ba sa mga law term na to technical term jargons na mahirap, pecuniary damage done by the former. Okay, so parang yung deposit na let's say 1 month deposit, if ever na hindi nila masettle yung rent, yung electric bill nila, yung water bill nila, madalas yan yung naman tatlo na yun rent, water bill, electric bill na nagamit nila, na na-consume nila, and then halimbawa may nabasag sila na salamin ng bintana or nasira nilang doorknob. Mga doorknob madalas masira yan. Madalas sira na yung mga doorknob pero hindi sinasabi ng mga tenant. So, yung kung may masira sa mga doorknob, tapos mabasag nila yung mga wall ng divisions or wall ng kung ano man. Or, isa pa, yung pag may dinikit sila dun sa wall natin, yung mga stickers, may mga uso ngayon na stickers. Lagay ko rito, yung mga ganitong stickers. Yung mga galing China na stickers. Sure yun, considered na yun na destroyed kasi sobrang hirap tanggalin nun. Nakakabwisit yung adhesive nun. Pag binaklas mo yung sticker na yun, kahit pag gamitan mo siya ng hot air, kasi hot air daw pantanggal dun naiiwan pa rin residue nung adhesive niya. Sobrang hirap tanggalin. Kahit gamitan mo siya ng sandpaper, mahirapan ka. Kailangan mo siya grinderin. Kailangan mo gamitan ng grinder na merong sanding disc para matanggal yun. At hindi mo pa rin makukuha ng maayos. So, time consuming yun pag na-try ko na yun So, i-consider nyo na yun na destroyed yung wall nyo. So, dahil dun sa section 7 na yun ng RA Public Act number 9653, pwede natin i-forfeit yung deposit. Or, nasa agreement nyo na siguro. So, dito na papasok yung importance ng contract. So, sa contract nyo pa lang, kailangan naka-specify doon. At kung nakasulat doon sa contract, huwag nyo kakalimutan na ipaliwanag yun mismong part na yun. Yung part na any damages na magagawa nila or mangyayari doon sa unit, if ever may masira sila, mabasag, masunog, or ma-damage, or ma-alter, o yun nga yun, pagdikit ng mga sticker, altercation ng tawag doon Kailangan isulat nyo sa contract na kailangan nila manghingi ng permiso bago sila mag-drill. Meron pang ganon, may mga magdi-drill sa pader. Minsan tatamaan nila yung water line, yung tubo ng tubig. Minsan tatamaan nila yung kuryente. So, hindi sila pwede basta-basta gumawa ng kahit anong altercation. Gumawa ng kahit anong modification dun sa unit na hindi nagpapaalam or nag-aabiso sa inyo, sa landlord. Kasi pwede nilang ma-damage yung water line, yung electric line. Tulad nun, pag nagdikit sila ng sticker, madadamage nila yung pintura nung wall nyo. So, that means kung pinuno nila ng sticker yun, pag binaklas nyo yun, kailangan nyo uling i-repaint yun. Sobrang abala nun para sa landlord. Kasi, syempre, yung oras mo pagpintura or kung kukuha ka man na magpipintura, magkano ang daily na labor payment mo para dun sa magpipintura. Kung ikaw man yung gagawa, yung oras mo na gagamitin para baklasin yung mga sticker, and then lihain, and then maglagay uli ng skin coat, and then magpintura, and then hintayin yung pintura bago maparent uli sa iba. So, yung process na yun, kailangan i-consider nyo yun. Kailangan ipaliwanag nyo yun habang binabasa nyo yung contract dun sa nag-a-apply na tenant or dun sa kinuha nyong tenant. So, kailangan nyo may paliwanag yun dun pa lang sa signing ng contract para klaro sa kanila. Actually, naisip ko nga next year or sa mga susunod na ilalagay ko na any altercation, halimbawa dun sa paglagay ng sticker,
automatic forfeited na yung deposit. Actually, pwede natin gawin yun sa sarili nating term. May right sila as tenant at may right din tayo as landlord. Pero dahil meron tayong term or contract at kung babasahin natin sa kanilang contract at mababasa naman nila, maintindihan nila na maayos, the moment na mag-agree sila dun sa nabasa nila, parang na-waive yung lahat ng rights nila. Nakabase na siya dun sa terms. So, yun ang importance ng contract. So, kailangan yung contract nyo, hindi kayo pwede magtago dyan ng mga hidden terms. Kailangan iwan nyo muna yung kontrata sa kanila, hayaan yung basahin nila, sabihin nyo, intindihin nyo muna mabuti bago nyo pirmahan. Importante yan. Kung meron kayong ayaw, sorry. Hindi ko kayo pwedeng tanggapin as tenant. So, kailangan nila mag-agree nang hindi nyo sila pinipilit. Yun din yung protection nyo if ever may mga mangyaring demandahan o baranggayan. So, kailangan nabasa nila mabuti, naintindihan nila bago nila pirmahan. Ipaalala nyo yun sa kanila na bago nila pirmahan, kailangan naintindihan nila lahat na nakasulat dun sa contract. Then, pagka napirma na nila, ulitin nyo uli. Sabihin nyo uli yung tungkol sa, halimbawa, sa contract yun na pag 2 months na hindi nakabayad ng rent, automatic eviction na yun. After 2 months, ibigyan ko na sila ng allowance or ng time para maghanap ng iba. Pero hindi naaabot ng 1 month dapat. And lahat ng mga hindi nabayaran na utilities, babawasin siya dun sa deposit mismo. Lahat ng mga kailangan palitan or mga damage, dun siya kukunin sa deposit.